Hello, welcome to Virgo Philippines. So, reading po ito for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Take only what resonates. Hindi ito magre-resonate sa lahat. So, kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pahit na lang ang subscribe button, notification bell, at ma-appreciate ko po lahat ng likes, comments, and shares. If you want, pwede ka magpa-personal reading, Jing Tarot Reader, search mo na lang siya sa Facebook, okay? So, this is for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter, Virgos. Let's start your reading. By the way, kumuha din ako ng isa pang card na gagamitin pala. So, this is regarding love. No? Yung ating reading ngayon. Love reading for Virgos. Kunin muna natin yung energy mo. Your energy, you do have here, ayan, Major Arcana agad. And the Four of Swords. Wait lang, guys. Okay, sorry about that. So anyway, this is the Justice and the Four of Swords. Okay, so Gemini, Libra, and Aquarius energy, Major Arcana, the Justice card. So I feel like you're resting. For some of you, pwede nasa resting phase ka ngayon, or maybe yung iba sa inyo pagdating sa career, pwedeng natahimik yung career. Ganyan, pwedeng may pagpapahinga na nangyayari, or yung iba pwedeng jobless right now, no? Pwedeng natanggalan ng trabaho, or kung hindi man, pwedeng namamahinga lang. No, maybe you're on vacation. Yung iba pwedeng literal, kaya namamahinga kasi may sakit, o ganon. May ganong energy tayo nakuha. But anyway, kahit alin doon sa sinabi ko. Okay. So, ito yung main energy mo, no? And at the bottom of the deck, you do have the Tower. So, pwede ngang may ending na nangyayari ngayon with the Three of Swords. Maybe, hindi maganda yung, kumbaga, yung naging dahilan kung bakit nagkakaroon ng ending. So, maybe yung iba nga, regarding health, I can see a lot of pag-iyak na nangyayari or kalungkutan. So, hindi talaga okay kung ano man tong ending nito. So, yeah, the Nine of Wands is here. So, these are challenges na kinakaharap mo. And maybe dahil dito sa challenges nito, inisip mo yung future. Inisip mo, paano ano nang gagawin ko, ganito, ganyan. And, yeah, maybe it has something to do with your profession. Actually, with the Four of Cups, maaaring hindi mo alam kung anong gagawin mo. Hindi mo alam kung anong paano, diba? And, that's your main energy. So, kunin natin yung energy naman ng person na kakonect mo. Person that you are dealing with for the sign of Virgo. For the sign of Virgo, please, Spirit guides, angel guides for the sign of Virgo. Igilid ko lang, guys, itong. By the way, this is rose quartz. And ito rin yung suot ko dito ngayon sa aking kamay. Pwede kang mag-avail nito doon sa aking shop sa TikTok. This is your person, the Six of Swords. The Justice card and the Ten of Pentacles. Bottom of the deck is the Six of Cups. Two of Cups. I feel like etong person, you could be dealing with a person who is in a relationship,
Or pwede may family na involved. With the Ten of Pentacles, nakakita tayo dito ng family. In a family na parang hindi niya feel na belong siya dun sa family na yun, or maybe he or she feels like hindi sila match. Ganun. The Two of Cups is here and the Six of Cups. I feel like itong person na ito nagkakaroon ng realization na yung match niya is the Six of Cups, which is the past. And this could be the past person. Kasi nakikita natin with the Six of Swords. Nag-move on siya. No, moving on siya sa buhay niya ngayon. And I can see a coin or medallion, parang ganun. I don't know kung meron ka bang ganun. This could be a reading. Or you're holding to a coin right now, no? While watching. Pwedeng ikaw ay may hawak na coins or or medallion. Maybe you're wearing one right now. Or something na accessory pero more on spiritual yung meaning niya. Okay. So anyway, so pwede nagkakaroon ng ending or nagkaroon ng ending sa inyo na itong person na ito. May feeling dito na parang ninakaw. So maybe ang feeling nitong person na ito is ninakaw ka sa kanya kasi feeling niya dapat sa kanya ka. Pwede ganon. I don't know if you're in another relationship. Wait lang guys. And or pwede rin namang ikaw ay itong person na to is ninakaw sa'yo. So parang may ganong feeling, parang maybe siya ay napikot. Pwede ganon. But anyway, may ganong feeling, parang feeling niya ikaw yung perfect match para sa kanya. So anyway, what is your emotions towards this person? Ano yung emotion mo para sa person na ito? Page of Cups, Five of Swords, and you over the Tower and the Ace of Swords at the bottom of the deck. Parang sa ngayon, you do love this person, pero parang masaya ka na lang kung ano yung nakuha mo ngayon. Like, kung ano yung mga meron ka ngayon sa buhay mo. Parang sa ngayon, maybe ito yung pinagpapasalamat mo. Ito yung ibinigay sa'yo, parang ganon. Parang ito yung maga dito sa picture, no? It's like this is you. And then, parang nakahuli ka ng isda dito, ano? So, the energy is that pwedeng, sa ngayon, kung ano yung mga meron ka, pinagpapasalamat mo ito. You are proud or happy sa kung ano yung meron. Kapag sinabi nating proud, pwedeng may mga pagpo-post sa social media. Maybe this is a person, maybe this is accomplishment, maybe career or something na ka-proud for you, and maybe you're posting it sa social media. Maybe you're showing it to people kung ano yung meron ka. And okay na lang rin, 'di ba? Kung ito ay person, kung hindi mo nahuli itong person na ito in the past, maybe hindi siya para sa'yo. Pwedeng ganun. Maybe you feel like okay na, at least meron ako nahuli, di ba? At least meron ako.
Eh, hindi siya nagpahuli. Anong gagawin natin? And then you do have here sa Five of Swords. So, maybe this is some kind of acceptance. So, parang sa ngayon, kung ano man yung nangyayari sa inyo, ina-accept mo yun, tinatanggap mo yun. And you are living or umaalis ka sa situation or sa connection ninyo na person mo because parang tanggap mo na lang rin kung ano yung mga meron at ibinigay sa'yo. So, may nandun yung maybe you do love this person in the past pero may acceptance na doon. May pagtanggap na. So, ayan maybe may total ending na nangyayari sa inyo ng person na ito and you are concentrating dito sa mga bago with the Ace of Swords na meron sa'yo. Okay? And how about your person? This is like an ex energy or past person energy. Ganun. Anong emotions ng person na ito towards you? Ay, nasa isip niya at emotions niya for you. Queen of Cups and the Emperor. Two of Swords. Five of Cups is here. With over the Strength card. Emotions niya is there's a lot of love with the Queen of Cups. Mahal ka nitong taong to. Pero mataas ang ego niya. You see, you do have the Emperor and yeah. Ayan, mabasa mo yung medicine or gamot dito. It's egotism. 500 milligrams. So, by the way, I don't know if you're taking medicine. So, this could be a sign. This could be a reading. So, ayun. Nakikita natin na parang maano ito. Mataas ang ego nitong taong to. Mahal ka niya pero mataas ang ego niya. As much as possible. Kunwari, wala siyang pakialam, wala siyang pakiramdam, wala siyang emotion for you. Kunwari, wala siyang pagmamahal na nararamdaman. No? But there's a lot of love. There's a lot going on here. Sa utak, sa emosyon, at sa isip nitong person na ito. Marami siyang iniisip, marami siyang emosyon na nararamdaman. Like, nag-uumapaw. No, nagbabagang emosyon at pag-iisip ang nakikita natin sa kanya. But, as much as possible, kinokontrol niya yon. Like, katulad nitong sa picture, no? It's like taking a medicine para makontrol itong emosyon at isip niya sa'yo. So, kinokontrol niya. Pero mahal na mahal ka nitong taon to. Well, especially with the Queen of Cups. Sa ngayon sa inyo, sa totoo lang, mas lamang yung emosyon na nararamdaman ko para sa kanya. Mas mahal ka niya. Mahirap yan paniwalaan kasi sa pag-iisip mo, maybe you feel like ikaw lang ang may pakialam, ikaw lang yung may pagmamahal. Pero hindi, mahal ka nitong taong to, sobra. But he or she is not showing it. No, hindi niya pinapakita. And at the bottom of the deck with the Two of Swords, I feel like this person is choosing kalungkutan. Like without you, it's kalungkutan. Pag wala ka, malungkot siya. Pero mas pinipili niya yon. Mas pinipili niyang torturein yung sarili niya sa pag-feeling na parang may kulang lagi sa kanya. You're the missing piece. You know, you're his or her missing piece. Ikaw yung kulang sa kanya. Pero mas pinipili niya yon na laging may kulang, nataasan yung ego niya, na wag ipakita yung emotions niya for you. Like the Ten of Swords here, so it's like an ending na pinipili nitong person na ito. Maybe
maybe feeling niya rin is that either you're already happy or time will come, magiging masaya din naman siya. Parang gano'n. Sa ngayon malungkot siya pero maybe time will come. Pero hindi eh. May feeling na parang laging may kulang. That's the energy na nakukuha natin sa kanya. So, what will happen in the future for the both of you? May Ace of Swords, Ace of Pentacles, sorry. Knight of Cups, one more card. Ten of Cups. The Magician is here. In the future for the both of you. Bottom of the deck is the Eight of Wands. The Chariot, the High Priestess, and the Eight of Swords. I want to know why the Chariot is here. Please tell me. Bakit nandito yung Chariot? The Chariot is here. Five of Cups. Seven of Wands. Hmm. I don't know. Some of you may energy dito ng parang feeling trapped in a situation or relationship. That could be your person. And in the future, you will be focusing sa mga new beginnings sa'yo. Maybe new career. This is you focusing on your new goals. This is you na parang um, magko-concentrate ka sa mga bagay na makakapagpasaya sa'yo. Maybe makakapagpasaya sa'yo na material na bagay. Pwede ganun. Pwede rin naman with a partner if you do have a person. Kasi may nakikita tayong person dito. So, pwedeng sa karelasyon kung ano yung makakapagpasaya sa inyo. So ano yung mga bagay na makakapagpasaya sa iyo or sa sa person mo na isa pang kakonect dito. And I feel like more on entertainment, more on material things, paggastos. Ayan, yun nakikita natin. And it is because this will make you happy or your family happy. And yun nga, I feel like hindi mo para walain or pakawalan kung ano man yung mga bagay na meron ka na ngayon. Okay? And in the future, hindi ko nakikitang i-give up mo or ibibigay itong mga bagay na ito. Happy relationship, happy connection with someone else. I can see a lot of money coming. Pagdating sa business, if you are a businessman, businesswoman, I feel like hindi ka muna magiging open pagdating sa emotions. You know what I mean? Parang, if you're a businessman, businesswoman, kung magka-career lang tayo, wala muna tayong, hindi mo muna para i-involve ang sarili mo doon sa mga taong nandun. Parang if you're a boss, you're a boss. Parang ganun. Pagdating sa person na kakonect mo,
Why do I feel like both of you are being the runner here in the future? Yeah. Itong person na ito is having a lot of dreams of you. Ano, hanggang panaginip lang. Pag-iwas, yun yung nakikita natin na ginagawa ng person na ito in the future. Mas pinipili niya yung mga makakapagpalungkot sa kanya. And with the High Priestess, there's a realization na ikaw yung soulmate niya, yung gusto niya talaga, yung missing piece niya. But, nandun yung pag-iwas at paglayo because they are the King of Cups and the Strength card. This person loves you, pero sabi ko nga, pwedeng tinotorture niya talaga yung sarili niya. Akala niya yung mga bagay na meron siya, yun yung makakapagpasaya sa kanya. Pero, it's like, wala siyang choice. Or, hindi niya rin alam kung anong gagawin niya. So, ayun. That's it for now, guys. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.